Expectations versus reality. Last week ay marami ako sa inyong present na picture na ipinapakita yung mga pinapangarap, inaasahan, pero realidad ng buhay. Just like this morning, I do believe nag-umpisa na yung ating panahon ng tag-init, pero biglang umuulan at ito ang nakikita nating realidad. At expectations are what we think will happen, while reality is what actually transpires. Meron tayong mga pangarap sa ating buhay. Ito yung ina-expect natin, that everything will went well. Pag nakapagtapos ka na, okay na. Pagka nag-asawa ka na, maayos na. Pero minsan yung realidad, hindi po ganun yung nangyayari. We expect much for our government, for our newly elected leaders, pero minsan ay hindi po ganun yung nangyayari. At dun po sa ating mga expectations na yon, while we hope these two will match up, they often don't. Marami po sa mga expectations ang talagang hindi nangyayari. And this disparity of expectations versus reality can often lead to the feelings of discontentment, unhappiness, and sometimes rage. Marami pong nagagalit, nagbabago ng ating emosyon sapagkat mahirap nga pong ma-frustrate, ma-upset sa mga expectations, pero yung reality ay hindi naman po talaga nangyayari. At marami tayong expectations sa kapwa-tao, marami tayong expectations sa gobyerno, marami tayong expectations sa mga pinagtatrabahuhan natin, sa mga kaibigan natin, and even for God, we expect many things for God, but ang pinag-usapan po natin ay ano naman yung expectations ng Diyos para sa atin. So, minsan ba natanong natin, we expect much from God, na ito na ako, buhay Kristiyano, naglilingkod, ano ba yung mga ini-expect ko para sa Panginoon? Pero pinag-usapan natin, in return, ano naman yung ini-expect ng Diyos sa'yo, bilang itinuturing mo ang sarili mo na ikaw ay sumasampalataya at anak ng Diyos. So, unang-una, pinag-usapan natin, God expects for us to follow. So let us assess ourselves the expectations of God and the reality that we are going through right now. And Jesus said unto His disciples in Matthew chapter 16, let's have some recap. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So lahat po ng naririto, kung kinikilala nyo ang Diyos bilang inyong tagapagligtas, at bilang inyong Ama, may ine-expect ang Panginoon para sa inyo. God expects us to follow. First, we consider the name, the sweet name of Jesus Himself. It is not apostles who expecting, nor kings, nor pastors. The commandment comes from Christ Himself. If we have many expectations from Christ, may expectations din po ang Panginoon para sa atin. And we can see here the word, God is not talking to the believers. God is not just talking to the Christians. And Jesus said unto His disciples. Jesus is far more interested for us being a disciple rather than just a Christian. Hindi po sapat na kiniklaim mo, pinoprofess mo, na tinanggap mo ang Diyos, ikaw ay isang Kristiyano. What separates the Christian to be a disciple is that a disciple learned and decided to follow Jesus Christ in whatever the words and the works transpires. So, hindi po sapat na tayo ay nananatiling mananampalataya. Dapat tayo po ay nagiging disipulo, natututo at tagasunod po ng ating Panginoon. And in every disciples, there is a condition. Makikita po natin dyan yung salitang if. May condition po. Once you accepted the Lord Jesus Christ, automatic yan. He became your personal Savior at ikaw ay isang naging Kristiyano. So ang pagiging Kristiyano, automatic na pag tinanggap mo ang Diyos, Kristiyano ka. Pero ang pagiging disciple, hindi po automatic yan. Maraming maiiwan sa pagiging Kristiyano lang sapagkat may kondisyon. If there is a condition for you to be a disciple.
Being a disciple, it is not for all. If any man, it is offered for all, the expectation is for all, but the reality, it's not all. Hindi po lahat ay nagiging tunay na tagasunod ng ating Panginoon. Naiiwan ang marami sa profession, pero walang totoong possession or pagsunod sa ating Panginoon. And then nakalagay po dyan, if any man will come, kung sino man ang lalapit, susunod, come after me. Very important po yung salitang me. Because most of the time, makikita po natin, tuwing ang Diyos po may gathering, there are multitudes of people following Him. Pag nagpapakain ng Diyos, naghihimala, ang daming tao. Pag nagpapagaling ng pilay, ang bulag ay nakakakita, yung mga possessed with evil spirit, there are multitudes of people. Pero pag wala ng pagpapagaling, pag wala ng pinapakain, pag wala ng himala, ang natitira ay mga disciples, mga followers. Sapagkat nagbigay po ng babala ang Panginoon, kung talagang kayo ay susunod sa akin, yes, magandang sumusunod tayo sa Diyos pag tayo pinagpapala, magandang sumusunod tayo sa Diyos pag tayo ay pinagaling, that's a good motivation. Magandang tayo ay sumusunod sa Diyos pag tayo ay pinoproteksyonan, pag tayo ay napopromote, pag may favor, pag may miracles. Pero ang tanong ay papaano pag may mga panahong hindi. Doon maiiwan yung mga Kristiyanong ang totoong dahilan ng kanilang pagsunod is they come after me or they come after Jesus Christ. Our motivation and intention should not be based on our condition. It should not be based on our situation. Kamusta ka ngayon? Maaaring ikaw ay sumusunod sa Panginoon kasi mabuti ang lahat. Pinagpapala ka, wala kang karamdaman, walang force of evil or resistance because you are in good condition. But if you are on bad situation, doon po nawawala ang marami sapagkat ang kanilang pagsunod sa Diyos ay nakadepende sa kondisyon, nakadepende sa panahon. Our motivation and intention to follow Christ should not be based on our emotion. Hindi lang tayo spiritual hype. Mahirap pong bumase sa feelings. We serve Christ through faith, not to our feelings, because our feelings change. Pwedeng ganado kang umawit ngayon kasi ang saya-saya mo. But God wants to hear you sing, even though there's sorrow, there's problem. Kasi kung babasi ka lamang, kaya ako naglilingkod kasi ang saya-saya ko, kasi maayos ang aking emotionally, I'm stable. But there will be a time in your life na talagang tayo po ay may mga problema. Kaya kalimitan ng mga Kristiyano na hindi tumagal sa paglilingkod dahil because of their emotions, because of problems. So we don't base our service, our following of the Lord Jesus Christ on that condition, on our emotion, and even in our companion. Maganda pong motivation yan, but it's not enough. It's good, but it's not enough. Maganda po that we are motivated by our family, kaya ka naririto sapagkat talagang kinukulit ka ng iyong mga magulang, nandito ang iyong mga kaibigan, may nag-invite sa'yo, maganda po yan. But it's not enough that our motivation to follow Christ is because of our companion. Because maybe one of these days, maring wala sila. Pwede kayong mag-away. Pwede kayong maghiwalay. At kung siya lang yung dahilan, bakit ka naririto at ba't ka sumusunod, mababaw na dahilan. It is also not based on our occupation. Occupy. Hindi ka naririto sapagkat hindi ka occupied. Hindi ka naglilingkod sa Diyos sapagkat bakante ka. Sapagkat maraming pagkakataon sa iyong buhay na yung 24 hours mo ay kukulangin na. Maraming pagka-estudyante, pagka-elementary, ang hindi mo alam kung paano iraraos ang maghapon, but as you progress in this life, you are occupied. Trabaho, pag-aaral, negosyo, iba't iba. If you will base your following of Jesus Christ on your occupation, napakabilis lamang po na ipagpalit ang ating Panginoon. Kaya ipinaliwanag ng Panginoon,
you should come after me. Hindi tayo naririto sapagkat wala lang. May mga panahon na tayo ay nagiging obedient sa harapan ng Panginoon, pero may mga panahon na it took sacrifice for you to be here. Pinaliwanag ko na po yung pagkakaiba ng obedience and sacrifice. Ibig sabihin, meron akong isinakripisyo. Ako ay occupied ng ibang bagay, but I put God first in my life. Yun po yung tinatawag na to come after me. It is not based on emotion, companion, occupation, and even occasion. Hindi tayo Christian by events. Hindi tayo naghihintay ng mga okasyon lamang na mapupuno lang tayo pag anniversary. Darating lang tayo pag may mga special occasions. Hindi po. Ang paglilingkod sa Panginoon ay kung nasaan ang pagtitipon, nasaan ang pangangaral, at kung nasaan ang ating Panginoon. Follow me. Bakit? Lahat ng nabanggit ko po kanina, those conditions, emotions, companions, your occupations and occasions, lahat ng yan pwedeng mawala, pwedeng magbago. But if you are following Jesus Christ, He can never be gone. And if He can never be gone, the expectations, you should never be gone. And in order to do that, you should deny yourself. Deny yourself. Ano po ang ibig sabihin ng deny yourself? It means prioritizing God's will and following Jesus over. Kung meron man naka-line up na 10, okay? Ang dami, i-deny mo kung sino man yung number 1, number 2, number 3, dito ka muna. Kailangan ang Diyos ang mauna to deny yourself. What self? Your desires, your interests, your ambitions. Others are often involving self-sacrifice and submission to the guidance of the Lord. Hindi tayo mauubusan na excuses sa pagsunod sa Diyos. But if you are true followers of Christ, you will learn to deny those excuses and follow Christ. Kailangan mong matutunan na magsakripisyo para sa Panginoon and to bear the cross. What do we mean to bear the cross? Do we need to do what Jesus did? Not literally, na kailangan nating magpapako sa cross, kailangan nating pasanin ng cross, but we have a spiritual cross. Ano po yun? To bear the cross of Jesus means it is literal and spiritual, to embrace the challenges and sacrifice of following Him even unto the point of death as Jesus Himself did. Meron tayong mga pasan-pasan na cross. Tulad ng Panginoon, nahirapan siya. The cross of suffering, the Via Dolorosa Road. Sa ating pagsunod sa Panginoon, expect natin, meron din tayong papasaning mga problema, may mga pagsubok tayo, pero ang Panginoon nahirapan man, pero hindi niya binitawan ang cross unto the point of death. Until He finished the course, and God expects us to bear the cross. Pwedeng madapa ka katulad ng Panginoon, pero inaasahan ng Diyos, what God expects, bumangon ka. Pwedeng pasan-pasan mo ang iba't ibang problema, but unto the point of death, we will follow Him. That's why Christian life is full of hardships. There are many hurdles and heartaches. Yet a true followers of Christ learn how to bear the cross and embrace the challenges and continue on. Marami pa po tayong papasaning mga cross, mga pagsubok at problema. Pero isa sa mga dahilan na mga Kristiyanong tumigil sa paglilingkod, when they start to throw the cross. They don't deny themselves, but they deny Jesus Christ. But if you want to follow Jesus Christ to the rest of your life, you should learn to bear the cross. Alright, number 2. Amen? Okay, review lang yun, pero mabilis lang tayo. Okay? Pangalawang bagay, ano yung ine-expect sa atin ng Panginoon? Hindi lang, God expects us to grow, to follow, but God expects us to grow. 1 Peter chapter 2, verse 2. Ganito po ang winika ni Apostol Pedro, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby.
Dito po ay inihalin tulad po ni Apostol Pedro, tayo bilang mga mananampalataya sa isang sanggol, newborn babes, that desire or nananabik sa gatas ng ina upang siya ay lumago at lumaki. So tayo po, ay inahalin tulad sa mga sanggol na bata na naghahanap ng gatas ng ina upang siya po ay lumago. Diba? Naalala ko si Yapa, wala nang ibang bukang bibig, kundi dede. Kailangan niya yun upang siya ay lumaki, upang siya ay lumago. Newborn babes. And spiritually, we all come to that stage. Yung tayo ay mga sanggol pa lang, except a man be born again. Nung kayo po ay nakakilala sa Panginoon, kayo po ay isinilang ng muli. Bumalik kayo sa pagiging sanggol, hindi physically kundi spiritually, newborn babes. We all come to that stage. Pero ang keyword po dito sa isang sanggol, para siya po ay hindi manatiling bata, they should desire for the sincere milk of the word. Hindi po nanay na ang pinag-uusapan diyan. Kailangan ang paglago po ay nag-uumpisa sa pananabik sa salita ng Diyos. Yung mga Kristiyano na nakakilala sa Diyos, kung inaasahan ng Diyos na tayo ay lumago at gusto mong lumago, ang kaparaanan upang ikaw ay lumago ay magkaroon ka ng desire or pagnanasa sa salita ng Diyos. Naalala niyo pa ba yung mga panahon na kayo ay sanggol pa lamang sa pananampalataya? You received the Lord Jesus Christ, meron kayong natatandaang panahon na tinanggap niyo siya and have Him as your personal Savior. And then after ng salvation, sa ating mga Bible study, meron kayong next lesson, third lesson about Bible, about prayer. You have the desire. Nung kayo ay sinira ng salita ng Diyos, kung kayo ay bisita, kaya kayo nandito pa rin at kaya kayo lumago kasi nagkaroon kayo ng desire. Pero yung iba, pagkatapos ng 3 lesson, unti-unti nang nawawala ang desire, pagkatapos ng isang pananambahan, hindi na nakabalik, you don't expect them to grow. Walang lumagong ganon. Walang nagpatuloy na ganon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, yung lalago lamang, yung meron talagang desire for the milk of the word. Kaya nga ang resulta, hindi natin makikitang lumalago at magpapatuloy ang isang nagpo-profess na tumanggap sa Panginoon, malibang nandun yung salitang desire. Minsan pa kayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Bakit kayo bumalik? Kasi nandun yung inyong desire. Gusto ko uling makapakinig at sa pakikinig na yon, natututo ka at ikaw ay lumalago. Pero walang Kristiyano na lumago, na wala talagang tunay na desire sa salita ng Diyos. Nandun yung ating desire. Tulad ng picture kanina, nung kami ay wala pang anak ni Teacher Jen, talagang mahilig kami sa mga aso, sa mga tuta, diba? At ngayon ay wala na sapagkat pinagpala na rin ng anak, Okay? In fact, meron kaming kennel house. Meron akong registered sa PCCI, yung aming loyal blood kasi ang mga aso ay loyal. Siguro hindi lang 50 aso ang naalagaan ko. Okay? Iba-iba po 'yan. Merong poodle, may Shih Tzu, may American Bully, may English Bulldog, may Rottweiler, may Doberman, may Askal. Okay? Marami po, iba-iba pong lahi, At naiintindihan mo yung galaw ng aso, lalo pa pag yung mga aso ay hindi nakakulong, iba-iba po, talagang iba ang Pero by conditions, nagbago po yung settings, Pero alam nyo, may mga asong hindi mo naman kailangan palakihin. In fact, gusto mo nga maliit. Yung mga ganyang aso, yung mga teacup na yan, hanggat maaari, maliit. Kasi ang pinaglalabanan dyan, paliitan. Yung mga poodle, okay?
Yung mga okay lang sa Shih Tzu ang maliit, sa Chihuahua ang maliit. Okay, yung hotdog, yung Greyhound, okay lang yon. Hindi mo expect na lalaki yon. Pero may mga breed na, hindi pwedeng ganito lang ito. Mas maganda, na cute, no? Isa dyan yung mga mid or mga nasa gitna at saka mga large breed. Yan, chow chow. Okay, cute yan, pero hindi pwedeng cute lang. Kailangan talaga heavy bones. Diba? Ang mga pakain dyan, may mga karne pa, may mga sodas pa minsan, mga kung ano-ano. Sapagkat, at pag gumagastos ka, at binibigyan mo ng mga high-end na mga pagkain na alaga, hindi pwedeng hindi lumalaki. Sapagkat ang expectation mo at ang reality na dapat makita mo, merong growth. Kasi kumakain naman, nagsusupply ka naman, nagbibigay ka naman. And it applies to all, maging yung mga hayop natin, mga baboy, mga nasa farm, iba pa, maging ang mga nagtatanim po. Okay? May panahon ng pagtatanim, tanim tayo ng tanim, hindi pwedeng puro tanim lang. Dapat merong period of time, hindi ko alam kung ilang period of time na ba ngayon, yung pag nagtanim ka ay aani na agad. Okay, may narinig lang ako, katatanim lang, ani na daw agad. Okay, yung meron kang expectations Okay, na dapat, man yan, nagtanim ka man ng kamatis, nagtanim ka man ng luya, nagtanim ka man ng bawang, ng palay, hindi pwedeng tanim ng tanim, dapat nakikita mo lumalago. At gayon din naman sa ating mga sanggol, sa mga bata, di ba? That is Amir, nung siya ay 1 month. Cute talaga yung mga bata, hanggat maaari gusto natin bata lang. Kasi pagka umiidad na, medyo nagiging yung cute ay nagiging katakyut na, nagiging makulit na, pero okay lang. Kasi hindi ang desire natin hanggang paglaki nila ay naggatas pa tayo, di ba? Nagbigay pa tayo ng mga kung ano-ano, tapos hanggang dyan lang pala, nag-expect tayo na sila ay mag-grow, sila ay lumaki. Why? I think there is no greater joy than to see people grow, and there is no greater sadness than to see young children or young people to not grow. Malungkot Malungkot na nagsustento ka naman, nagpakain ka naman, ginabayan mo naman, pero hindi lumalago, hindi ka umaani. And I think that's true in spirituality as well. If we are followers of Jesus Christ, we are spiritually born again, there is no greater joy to the Father's heart than to see us grow, and there's no greater sadness to see Christians remain the same year after year because God expects us to grow. Hindi na ho tayo bata. Ang bata po, yung kapapanganak pa lang. Yung bagong panganak pa lang. Pero simula nung ikay pinanganak na, you started to grow. Kaya nga po, sabi po ni Apostol Pablo, okay, balikan natin yung verse kanina. At pagdating po sa pakikinig ng salita ng Diyos, sabi diyan, as newborn babes desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Okay? Nawala yung isa kong verse. Meron din naman pong verse sa Bible, I do believe, makalimutan ko, na ang pinapakita po doon ay hindi lamang sapat na gatas ang inyong kinakain, ang inyong iniinom, pero dapat lumagay kayo sa kalalagayan na marunong kayong kumain ng mga karne o mga bagay na matitigas o mga pagkaing matitigas. Yung pong gatas, pang ano lang yun, pang sanggol. Pero sabi ni Apostol Pablo, I do believe sa Corinto, you should also desire for the meat. Yung karne, protina yon, mas kalakasan yon. Kailangan matuto kayong ngumuya. Gayon din po sa atin mga kapatid. Hindi po habang buhay na ang ating pong mga naririnig ay overwhelming. Ang ating paglilingkod sa Diyos, it's not always about us. It's always about Him. Alam nyo, maraming mga preachers ngayon, sila ay nag-aalinlangan na mangaral, na mga pangangaral, na minsan matigas, mahirap nguyain, sapagkat maaring isinasalang-alang nila na maaring hindi ito ang gusto ng mga tao.
Ang gusto nating marinig ay kung ano lagi yung magagawa ng Diyos para sa atin, what we expect from God. We want to hear a word of comfort na kailangan din naman at hindi naman tayo nagkulang. We want to hear the word na kung saan there is peace, there is joy, there is blessing, there is prosperity. But may I tell you, hindi lamang po puro gatas ang ating dapat kinakain at iniinom. Sabi po ng Biblia, you should also desire for a meat. Kaya kung kayo po ay siguro kung bago pa lamang, hindi pa mananampalataya, medyo hard talaga yung mga message. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya na, marunong ka nang tumanggap ng mensahe ng Panginoon. Bagamat minsan masakit, minsan kumukurot sa ating puso, pero tulad ng ating nabanggit, ito po yung magtatama at magpapalago sa atin. 1 Corinthians chapter 13 verse 11, sabi po ni Apostol Pablo, when I was a child, I spake as a child. Nakita na ba kayo ng bata pa lamang talagang bass na agad yung boses? Diba? Meron nga matanda na talagang bata pang boses, pero sabi dito, when I was a child, nung bata ako, ay kung magsalita ako ay parang bata. I understood as a child. Yung nauunawaan ko, unawang pang bata lang And I thought as a child, ang pag-iisip ko, ang understanding ko, parang isang bata. Sabi ni Apostol Pablo, pero malaki na siya niyan Kaya ito, tinutukoy dito, spiritual things. When I was a child, nung bago pa lang tayo, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, pero, nung ako'y tumatagal-tagal na, but when I became a man, I put away childish things. May panahon na bata, pero may panahon na kailangang iwanan natin yung ating pagkabata. Kailangan tayo mag-mature bilang isang mananampalataya. Tingnan natin yung bata. May mga good character ng mga bata, pero tingnan natin yung immaturity ng isang bata. Ano po ba yung mga character ng isang bata? Di ba? Unang-una, mapapansin nyo, siguro sa mga bata, dito madaming bata. Di ba? Yung mga bata ay sumbungin. Di ba? Tampuhin. Pikunin. Di ba? Yung mga bata, dito wala nang ginawa kundi mag-away yung mga bata. Lagi ko na lang tatanungin pag may umiyak, sinong panalo? Okay? Sinong talo? Kasi away-away, maya-maya, sumbong naman yung kabila, hindi na uubos ang complaint, hindi na uubos ang sumbong. Bata yun Kung tayo ay bagong mananampalataya pa lang, siguro immature pa tayo. Madali tayong matisod, marami tayong mga nakikitang mga bagay-bagay, hindi natin nauunawaan, madali tayong, we are sensitive. Pero kung ikaw ay nag-grow, you should put away those childish things. Dapat lumalalim na yung iyong pangunawa. Kaya nga sabi ko, pag mga mensaheng ganito at ikaw ay mature, hindi mo iniilagan ang salita ng Diyos. Tinatanggap mo ang salita ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng malalim ng pangunawa sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay, sa trabaho, sa relasyon. Hindi ikaw yung isang Kristiyano na kung saan, ikaw pa yung laging na-offend, ikaw pa yung laging napipikon, ikaw pa yung mababa ang pasensya at walang pag-unawa. Put away those childish things. Yan po ang isa sa karakter ng mga bata. Ano pa yung isang karakter ng mga bata? Diba? Ang mga bata, diba, pag tinuturuan natin, they cannot speak for themselves. Repeat after me. A, B, B. Okay. Ang mga bata, they always repeat after you. Pero pag grade 6 na, dapat bumabasa na ng kanya yan. Marunong na yan. Ganon din sa atin. Nung bata pa tayo, maaaring hindi pa tayo marunong manalangin. Kaya nga sa iyong kaligtasan, sinasabayan ka pa, ginagayad ka pa. Pero dapat ang isang Kristiyano na hindi na bata, marunong manalangin. Huwag nating katakutan ang pananalangin. Diba? May mga naririnig pa ako, anong sasabihin ko? Ang tagal mo ng Kristiyano, hindi ka pa marunong manalangin. Takot na takot. Kala mo yung ang kakausapin niya ay demonyo, ang kakausapin mo ay Diyos. Ano katatakutan mo sa panalangin? Hindi mo kailangan na mabulaklak na salita. Hindi mo kailangan makapagtapos ng English literature para lang ikaw ay manalangin.
As if you are talking to your God and to your Father. Diba? Kaya we should ought to pray. Dapat bilang isang mananampalataya na ikaw ay nag-grow, hindi ka lang nakikisabay sa panalangin, hindi ka lang ipinapanalangin. Personally, ikaw sa sarili mo, marunong kang manalangin. We pray for you. Pero kahit anong panalangin namin sa inyo, kung kayo mismo ay hindi nagkakaroon ng personal na panalangin, it's nothing. So we should learn and grow in prayer. Sa mga paaralan, pagka mga kinder pa lamang, inaalalayan pa natin yan sa pagbuklat ng kalamang aklat. Page number 5. Okay. Ito ang kulay. Ito ang pahina. Ito ang math book. Diba? Pero pag malaki na, ay alam na nila yan. Kusa na silang bumubuklat. Spiritually speaking, ganun din sa atin. Diba? Pag bago ka pa lamang mananampalataya, tatabihan ka. Ipagbubuklat ka ng Biblia. Ituturo sa'yo. Pero pag lumalago ka na, dapat alam mo na itong aklat na ito. Hindi yung limang taong ka ng Kristiyano hanggang ngayon, hindi mo pa makita ang Genesis. Nasa unahan. Ipinagbubuklat ka pa rin, hindi mo pa rin alam, wala ka pa rin knowledge sa salita ng Diyos. Immature. 5 taong ka ng Kristiyano, dapat hindi ka lang pinahihiram ng Biblia, may Biblia ka na. That's what God expects us to grow. You are no longer a child. You should put away those childish things. By the way, kailan ba nag-uumpisa na tayo ay maging man? From being a child. The moment you receive Jesus Christ as your personal Savior, development should be expected. Doon pa lang nag-uumpisa na dapat makatawid ka na simula sa pagiging sanggol. Isa sa mga karakter ng bata, ano pa? Ang mga bata, binubuhat. Hindi yan nakakapuntang mag-isa. Ang mga bata, ginaguide pa yan kung saan pupunta. Nagkikrib pa yan. Spiritually speaking, lahat tayo ay naging bata na kailangan pa nating buhatin para lang makarating sa iglesia. Kailangan pa nating paalalahanan na sisimba. At may mga pagkakataon din na nung bago tayo, lalo pa yung mga Bible study iba, sinusundo tayo para lang makarating. Pero pag ikaw ay nag-grow na, you should put away those childish things. Kailangan marunong ka nang pumuntang mag-isa sa simbahan, kahit walang nag-aakay sa'yo, kahit walang nagte-text sa'yo, kahit walang nagpa-follow up sa'yo, at kahit walang sumusundo sa'yo. Amen? May mga Bible study tayo, bago pa lamang sinusundo. But may I tell you, hindi forever yan. Ginagabayan pa lang kayo, sapagkat ganun ang bata. Hindi pa nila kayang pumunta, kailangan ipapalo up mo pa, kailangan ganito. Pero kung ikaw isang mananampalataya, automatic na yan. Alam mo na ang daan patungo sa school, nakakarating ka na sa school, nakakarating ka na sa palengke, nakakarating ka na sa trabaho, hindi mo na rin kailangan palalahanan para pumunta sa bahay iglesia ng Panginoon. Why? Kasi nagmamature ka na. At salamat na rin naman sapagkat may mga taong nag-train sa atin, may mga taong nag-follow up sa atin. Diba? Maya't maya ang text sa inyo, simba po tayo ngayong sama-sama kayo, mag-invite kayo, dadaanan namin kayo, dumaan tayo sa ganyan. Diba? Pero, sino yung natira? Those who really desire for the Word of God. Yung talagang may pagnanasa na sumunod sa Panginoon at makinig ng salita ng Diyos. Ano pa ang isang karakter ng mga bata? Ang mga bata, okay, ano pa? Ang mga bata, selfish yan. Diba? Dito, diba, si Yapa, kuhanan mo ng fried chicken, talagang iiwas sa'yo. Yung mga bata, nag-aawa yan sa mga laruan. Selfish yan. Ang iniisip lang ng mga bata, basta't siya. They are the center of attraction. Meron bang 3 years old dito pa lang ang bata? Gusto na niya agad makatulong sa magulang? Diba? Gusto niya na agad na siya ang naglalaban, naguhugas. May mga ganong for video content lang, di ba? Pero yung talagang desire, walang desire yan. Ang gusto niyan, talagang self. Yan ang bata. Pagdating sa generosity, talagang ang mga bata, tikumang kamay. Ganon din po sa atin spiritually.
Talagang ang sentro, ang atensyon ay nakatutok sa inyo nung kayo ay bago pa lamang sapagkat inaalagaan. You are still a child. You don't think of something, basta kami nandito, ano bang gagawin? Makikinig kami, sinong lalapit sa amin, anong gagawin? Pupuntahan ba kami? Pero pag nagmamature ka, from being selfish or yourself, nagiging Christ-centered tayo at service-centered. Natututunan mo na, hindi lang ito patungkol sa akin. Ano ba yung pwede kong maitulong sa gawain na ito? Ano bang pwede kong maging part? Yung bata, wala yung generosity, gusto niya laging sa kanya, tikom ang bibig. Nung ikaw ay nagmamature, natututo ka na buksan ang iyong palad upang ikaw ay makatulong sa Panginoon. Kaya, pag ikaw ay matagal ng mananampalataya at kung ikaw ay isang mananampalataya na go-grow, nakikita mo ang sarili mo, it's not all about you. Meron ka nang ginagawa para sa gawain ng Diyos. Diba? Kaya nga, the moment that you became a member of this church, you should not sit there only. You should do something in the ministry. Nung ikaw ay bago pa lamang, the church invests for you. Hinahatid, sinusundo, pinapamerenda, we invest for you. Pero nung ikaw ay naging malago ng mananampalataya, you also learn to invest for the souls of others. You learn to be generous to God, to the missions of God. Because, sabi ni Apostol Pablo, tapos na ang pagiging bata. Put away those childish things. Ang mga bata, napakaiksi ng listening span. Ito, may graduation. Kindergarten. Lagi kong sinasabi, kuha tayo ng speaker, yung mabilis lang magsalita. Hindi naman pwedeng 40 minutes ay mga bata yan. Kailangan 10 minutes lang. 15 minutes kasi hindi, magtatakbuhan na. Bata yan eh. Pilitin nyo man yung mga anak nyo, minsan, no, may mga batang nakakatagal, pero kalimitan ng mga bata, hindi tatagal dito yan. Doon sila sa Sunday school. Hindi pwedeng, kailangan umiikot-ikot, may tinitingnan. Kasi bata yun eh. Mababaw, maiksi ang listening span nun. Hindi yun makatatagal. Pero ang daming Kristiyano, parang bata pa rin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi tumatagal. Para bang torture yung, ang tagal, ilang puntos pa ba ito? Naubos na yung kanyang notebook, ang dami nang na-drawing, ang dami nang na-scroll, natingnan na lahat ng nasa paligid, na kailang ihina. Hindi tumatagal. Kung ano-anong gagawin yan para may survive lang yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi bata yan eh. Bata. Pero pag ikaw ay isang mature na Kristiyano, the more you desire for the Word of God, hindi mo to kinakatulugan, hindi mo to sapagkat ito ang senyales ng ating maturity. And last but not the least, but the most important thing, ang unang senyales ng pagiging sanggol, Okay? The moment na isinilang ang bata, okay, the proof of life, pag pinalo, umiiyak. Diba? Normal lang po na talagang tayo umiiyak. Diba? Mga bata, konting problema lang, iyak yan. Matanggal lang yung sintas, hindi lang makuha yung pagkain, iyak agad yan. Madaingin. Pero pag lumalaki na yan, yung konting bunggo, wala na yan. Kaya si Amir, lagi ko sinachallenge, sabi ko, gusto mong lumakas, kumain ka ng kumain, kaya ka iyakin eh. Damihan mo ng kanin. Diba? Dapat yung pag-iyak mo noon, nung ikaw ay sanggol, at pag-iyak mo nung high school, hindi na parehas ka ng iniiyakan. Meron ba ditong mga high school na nung ang sintas ng inyong sapatos ay natanggal, umiyak pa? Meron? The more na nag-grow ka, mas nagkakaroon ka ng pain tolerance. Mas nagiging matatag ka. Isa sa mga karakter na ikaw ay nagiging man or nagiging mature, hindi mawawala yung pagtangis, yung pag-iyak. Pero mas natututunan mo na mas maging matatag sa mga problema ng buhay. Nababawasan yung daing mo. Sabi ko nga, kung paulit-ulit naman, ba't mo pa iiyak? Masanay ka na sa mga problemang yan. Ang problema ay nananatiling problema lang pag walang solusyon.
solusyon. Gustong mabawasan ang mga bagay na ating tinatangis at iniiyakan, kailangan matutunan mong hindi lang paglabanan, kundi solusyonan. Kaya kung gusto mong matigil yung pag-iyak mo sa sintas ng sapatos na natatagtag, kailangan matutunan mong magtali. Para hindi ka natawag ng tawag at hindi ka naiyak. Ganon din sa buhay na ito. Kung ang problema, paulit-ulit lang at paulit-ulit nating iniiyakan, kailangan matutunan mo rin paano solusyonan. Nang sa gayon, hindi mo naiiyakan. Pero kung may mga bagay man na talagang tayo ay may mga iniiyakan, may mga dinadaing sa buhay, be a man. Show your maturity. Yan ang pakinabang mo sa salita ng Diyos. Na nagkakaroon ka ng paglago. Kaya nga sabi 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace. Lumalago kayo sa biyaya ng Panginoon lamang yan. Hindi mo pa rin pwedeng ipagyabang na ito na ako ngayon. Hindi ako katulad nyo. Ang mga immature, hindi ako katulad. No, biyaya lang ng Panginoon yan. Grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Saan ka natututo? Paano ka lumalago? Lumalago ka sapagkat nakikilala mo, nagkakaroon ka ng knowledge kung sino ang Diyos at nagagaya mo, nagiging kawangis mo ang Diyos, knowledge of our Lord and Jesus Christ, our Savior. Pinag-uusapan natin lagi, walang iba kundi ang Panginoon, ang buhay ng Panginoon, ang karakter ng Panginoon. Siya ang best character na pwede nating kapulutan ng aral upang tayo ay lumago. Kaya nga sabi sa Matthew 11:29 to 30, sa 28 pa lang, sabi dito, and I will give you rest. Yung mga pagod, come to me, all ye that labor and heavy laden, mga pagod, you are in pain, may mga problems ka na iniiyak mo, I will give you rest. Pero may sinabi ang Panginoon, besides sa take my yoke upon me, ang sabi ng Panginoon, learn, hindi lang from me, learn of me. Panuurin niyo ako. Kilalanin niyo ako. Paano niyo ako makikilala? Sa pamamagitan ng mas malalim na pagkilala, pagtanggap at pag-unawa sa salita ng Diyos. The more na nauunawaan mo ang Panginoon, the more na nakikilala mo ang Panginoon, the more na nababawasan ang mga katanungan mo sa buhay. The more na mas nagiging payapa ka sa mga sitwasyon sapagkat kilala mo yung Diyos mo. Alam mo kung paano siyang gumalaw. Nakikita mo kung paano ang ginawa niya sa mga lingkod niya. Nauunawaan mo kung ano ba talaga yung pinangako niya at hindi niya pinangako. You should, if you want rest, kung gusto mo ng tunay na kapahingahan sa mga problema, kailangan matutunan mong makilala ang Diyos. Kailangan matutunan mo na dapat habang tumatagal ka bilang Kristiyano, nakikilala mo talaga ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Diba? Yung mga mag-asawa, maraming mga gusot, mga problema ang naiiwasan na sapagkat nakikilala mo na siya. Ito pala siya. Ay, mamaya babait din yan. Diba? May mga ganon. Ay, hindi, mayroong planong iba yan. Naunawaan ko yan. Kilala mo yan eh. Pero nagkakamali yan eh. Kahit sabihin natin kilala mo. Yung Diyos, pag kilala mo na His ways, His works, and His wonders, mababawasan, magkakaroon ka ng rest sa buhay. Maraming mga Kristiyano hanggang ngayon, childish. Yun at yun pa rin. Sana nakikita mo yung sarili mo na mas lumalaban ka na sa buhay, mas natututo ka na sa buhay, mas matatag ka na sa buhay. Because God expects us to grow. Once you became a member of a church, you are supposed to be turning away from being a babe. There should be a transition. Ang tanong, sa umagang ito, expectations versus reality. Ilang taon na kayong mananampalataya? Ilang taon na tayong lingkod ng Diyos? Did you find yourself na kahit papaano, lumalago tayo? Why? Because God expects us to grow. Kaya nga sabi ng Panginoon, Galatians chapter 5, the fruits of the Holy Spirit. May tinanim sa inyong banal na spirito eh. At dapat nagbubunga yan. Anong bunga? There should be love. Nadadagdagan ng pag-ibig mo sa Diyos, pag-ibig mo sa kapwa, pag-ibig mo sa iyong pamilya, pag-ibig mo sa gawain ng Diyos. There should be joy.
There should be still pleasure even though you have pressure. That's joy. Dapat natututunan mo na kahit gantong buhay, ikaw ay marunong ngumiti, marunong lumaban. There should be peace, there should be long-suffering, gentleness, goodness and faith, meekness and temperance. Yan yung fruits. Meron ba kayong ganyang bunga? Meron ba tayong napapansin sa sarili natin? Medyo mas gentle na ako ngayon. Diba? Medyo mas may kindness na ako ngayon. Medyo mas may faith na ako ngayon. Yung pagtitimpi, long-suffering. Alam nyo, pagdating po sa usapin ng pagbabago, the word transform in the Greek is interestingly metamorpho or metamorphosis. Familiar tayo. Ibig sabihin po nito, that change is deep within the heart. Hindi lamang within the heart, hindi lamang outside. It is a complete, parang yung caterpillar, from cocoon to butterfly, and not just superficial. Sa sukatan po ng growth, hindi po after ang Diyos masyado sa physical. Makikita mo ang ating growth when it comes to morality and spirituality. At pag pinag-usapan po natin, lumalago ka ba? Wala pong ibang mag-a-assess niyan at makapapansin niyan. Una, ikaw sa sarili mo. Pangalawa, ang mga taong nasa paligid mo at walang iba kundi ang Diyos. Kapansin-pansin ba na meron namang nabago sa atin kahit papaano? Sana yung mga mahal sa buhay natin, simula nung ikaw yung naging medyo hindi ka perpekto. Pero may nababago. Mismong sa sarili mo, you find yourselves nag-grow. Unti-unti ka nag-grow. Lumalago ka. Tumatawid ka mula sa pagiging childish things. But when I became a man, I put away those childish things. Expectations versus reality. Sa ating pagtatapos. Unang-una, God expects you to follow. Pag tinanggap mo ang Panginoon, no turning back. At kung sumusunod ka talaga kay Kristo, at kung siya talaga yung tunay na sinusundan mo, God will expect you to grow. Kasi kung talagang ang Diyos ang kasama mo, hindi pwedeng hindi ka matututo. Kung talagang ang Diyos ang naging katuwang mo at sinundan mo, hindi pwedeng hindi ka matututo, hindi pwedeng hindi ka lalago. Kaya mahalaga pong sinusuri natin, Diyos ba talaga ang sinusundan natin? And I will tell you, you may come to church, but it doesn't mean you come to Christ. Pwedeng nasa simbahan ka, pero hindi talagang Diyos ang nasundan mo. Kaya dapat napakahalaga yung you come after me, you come after Jesus Christ, and we should grow in grace, and in the knowledge of Jesus Christ, ang resulta po niyan, maturity sa ating pambuhay. Grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Kaya sana, yung growth naman po, bagamat expected yun ng mga magulang sa kanilang anak, walang ibang makikinabang doon kundi yung anak. Siya rin kasi haharap siya sa buhay. Kailangan mag-grow. Ganon din po sa atin. Bagamat God expects us to grow, walang ibang makikinabang, kundi tayo rin. At dapat pinakikinabangan mo na yon bilang isang mananampalataya. The question for this morning is, have we turned away from being a babe or a childish Christian? Tayo ba ay unti-unti na or masasabi nating nag-grow na sa ating spiritual life? God expects you to grow, and may it be the reality of our Christian life.